Mapagpalang araw sa ating lahat. Ako ang inyong lingkod, Elijah Paul Valdez, at welcome sa ating daily devotions. Ang ating verse for today ay nasa Lucas chapter 2 verse 10 to 11. Sinasabi dito na, ngunit sinabi sa kanila ng anghel na, huwag kayong matakot. Ako ay may dalang magandang balita para sa inyo na magdudulot ng malaking kagalakan sa lahat ng tao. Isinilang ngayon sa bayan ni David ang inyong tagapagligtas, ang Kristong Panginoon. Ang mabuting balita sa kapanganakan ni Jesus sa isang tagapagligtas ay isinilang para sa ating lahat. At yon ang nagbabago sa ating pang-araw-araw na lahat. Ang kapanganakan ni Jesus ay inilarawan bilang magandang balita ng malaking kagalakan para sa lahat ng mga tao. Para sa mga Kristiyano, kasama sa mabuting balitang ito ang pag-ibig ng Diyos at pagpapatawad sa masasamang bagay. Inaayos ni Jesus ang mundo tungkol sa kasalanan. Siya lamang ang nagliligtas sa mga makasalanan at ginagawa niya ito sa pamamagitan ng biyaya, sa pamamagitan ng pananampalataya. Tinaig na ni Jesus ang mundo at inaakay niya ang kanyang mga tagasunod sa isang bagong mundo. Ang pagsilang at kamatayan ni Kristo ay magliligtas sa atin mula sa kasalanan. Upang maging mas tiyak, niaalay niya ang kanyang sarili upang iligtas tayo mula sa kahihinatnan ng ating mga kasalanan. Inililigtas niya tayo sa krus mula sa paghatol ng isang banal at mapagmahal na Diyos. Nakuha natin ang pagtupos na iyon ni Jesucristo, ang tanging tagapagligtas ng mundo. Ang Panginoong Jesucristo ay namamahala sa universo. Siya ang kapangyarihan ng paglikha at tagapag-ingat nito. Sinasabing ang Pasko ay inilalarawan bilang panahon ng kasiyahan at pagbibigayan. Ang mga bata ay sinasabihan na kumilos ng maayos, maliban kung ang isang katang-isip ay karakter na pinangangaralang Santa Claus ay laktawan ng kanilang mga tahanan sa bisperas ng Pasko nang hindi nag-iiwan sa kanila ng anumang mga regalo. Ngunit ang lahat ng ito ay may mga katangiang tumutulad sa atin, sa ating Ama sa Langit, at dapat na tumuturo pabalik sa Kanya. Napakadali sa mundong ito na mahuli sa mga uso at ng hype ng lahat. Ngunit si Jesus talaga ang dahilan ng panahon. Ang tunay na kahulugan ng Pasko ay ipinagdidiwang ang kapanganakan ni Jesucristo, ang Mesiyas, ang ipinangakong hari na magpapalaya sa mundo ng kasalanan at kamatayan, minsan at magpakailanman. Mahal na mahal ng Diyos ang sangkatauhan, kaya't ipinadala niya ang kanyang anak, si Jesus, upang ialay ang isang buhay na hain upang tayo ay minsan at magpakailanman ay makipagkasundo sa Kanya. Bilang mga Kristiyano, nangangako ang Diyos na maglalaan ng pangangalaga at pagpapala. Ngunit hindi siya nangangako na ipagsasanggalang niya tayo mula sa mga posibilidad na masaktan. Sa halip, sinasabi niya sa atin na siya ay tatayo sa atin sa lahat ng ating makakaharap at hindi tayo nag-iisa. May layunin ng ating pagdurusa at nakahanap siya ng paraan upang tipunin ang lahat para sa kanyang kaluwalhatian. Ang ating paghihirap ay laging pansamantala. Sinasabi niya sa atin na kapag tinanggap natin ang kanyang loob na kaligtasan, tayo ay magpapahinga sa langit kasama niya magpakailanman. Napakaraming dapat ipagdiwang. Maaari tayong magsaya sa pag-asa na inaalagaan tayo ng Diyos at higit pa sa ating kasalukuyang sakit o suliranin. Malulugod tayo sa kapayapaan at pinoprotektahan niya tayo at hindi tayo iiwan o pababayaan. Ang ating pananakit at paghihirap bilang mga Kristiyano ay medyo iba kaysa sa ibang bahagi ng mundo. Ito ay dahil nakakatagpo tayo ng kagalakan sa kung ano ang darating, anuman ang pagdurusang maaaring mangyari sa kasalukuyan. May paglaban na siya at nanalo sa ating mga laban para sa atin. Nagagalak tayo sa pag-asa at sa pamamagitan ng pagtitiwala sa Kanya at paghahanap ng kapayapaan sa Kanyang tagumpay. Muli, ako ang inyong lingkod, Elijah Paul Valdez, at dito na nagtatapos ang aking daily devotions.